may mga tao na pong allegedly nag-utos, nagpondo dito sa mga nag-riot. Naku po, mga sikat ito ka-coffee ha. Yung ibang mga pinangalanan, allegedly ha, itong mga tao na ito ay involved. Kasi itong kabataan na ito, hindi pala kabataan, yung iba kasi hindi na minors At yung iba sabi pa ni Mayor Isko, mga mukhang adik May nagpondo dyan, allegedly 3,000 daw po ang bayad para manggulo. In fairness, sa ibang rallyista, matino. Diba? Karapatan nila magsalita yan may freedom of expression, may freedom of speech. Pero yung iba, hindi na lang nag-express Actually, nag-express din. Pero, nagsunog ng properties. Nanira ng government properties. Nanira ng traffic light, ng bato ng pulis. Nanunog ng gulong. Nanunog ng container van. Grabe na yan, di na rallyista yan. Mga rayotista na yan. Yung pa rin magandang term, no? Mga rayotista. Pero itong mga kabataan na yan, kasi may mga kabataan na involved dyan, hindi yan nagkikilos nang walang financier, nang walang nagpondo. Sino yung mga yan? O sige, isa-isahin natin, kasi lumabas na po ito sa balita. Una si Chavit. Si Chavit pa iimbestigahan na ng inciting to sedition, di ba? Sabi niya, ang gobyerno ito sobrang bulok na. Parang kotse yan, hindi na aandar. Pa-overhaul mo, papalitan mo ng piyesa, hindi pa rin aandar. You have to change the government, maging revolutionary government. At hinimok niya ang kabataan na wag na mag-aral. Diba? Para tutulan ng gobyerno, inciting to sedition. Yan yung pinaparekomenda, no? Na imbestigahan yan. At pag na-determine na probable cause, kulong yan. Isa, pangalawa. Nasa balita po ng Politico.com. Ayan check ninyo. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo dyan Ayan may mga mukha na pong pinangalanan. May mukha, may pangalan, no? Ang headline ng balitang ito, pakana ng DDS. Tinutukoy dito yung riot particular dyan sa Ayala Bridge, no? Pakana ng DDS, yan po yung patanong Duterte allies, Vic Rodriguez. Naku po, si Vic Rodriguez si Vic Rodriguez siya din ang nasa likod niya ng maisog Diba? May maisog rally. Kanila din yan Kasi ginawa nilang makinarya nung tumakbo sa pagkasenador. Ang problema, nakulilat. Diba? O yan, pinangalanan Duterte allies, Vic Rodriguez. Si Topacio, yung abogado. Si Bernie Ang. At ex-mayor man, Harry Angping. Tagged in Mindiola Mayhem. Hoy, tinatag sila. Nililink sila. Inuugnay sila dito sa kaguluhan. Diyan sa Mindiola. 3 stalwarts of the Duterte-led PNP laban. PDP laban para 3 stalwarts of the Duterte-led PDP laban and the former Manila lawmaker dating mambabatas po dyan sa Maynila na nakasuhan din ito ka-coffee ng sexual harassment na-issue doon sa may scandal ito ka-coffee. Reportedly, they masterminded the anti-corruption rallies dyan po sa Maynila ditong linggo, September 21. Yan po yung impormasyon na nakarating dito sa Politico.com. Dadala kung totoo, kasi minsan sa Politico po may fake news din pero I think may batayan sila dito and medyo consistent ito sa ginagawa ng mga taong ito. Meron doon po silang scooper. Sabi ng Politico may scooper sila. Said authorities are investigating the possible involvement of lawyer Ferdinand Topacio. Naku po si Topacio. Sir, ano nangyari dyan? Isa ka ba sa nagpondo dito sa mga nag-riot? Naku, Topacio former ES Executive Secretary Vic Rodriguez na natanggal o tinanggal dahil na-link din ito sa korupsyon, yung appointment for sale. Diba? Pero pinalabas na lang ni PBBM na nag-resign yan para may delikadesa pa rin, para graceful exit pa rin. And then eventually, ang kingmaker daw, ang bumuo daw kay PBBM, biglang tumaliwas sa administrasyon, diba? In fact, nanira sa gobyerno. O yan kasama siya dito, Executive Secretary Vic Rodriguez. Ito pong dating Manila City Admin, si Bernie Ang. Kasama din siya dyan. At ang dating Manila Congressman na si Harry Angping. Involved po dyan. Allegedly, may kaugnayan dito sa riot dyan sa Mindiola, kung saan 120 rin po na pulis ang nasaktan at ganoon din po ang 76 na civilian. Hoy, paliwanag nyo yan dapat yan kasuhan diba? Ginamit pa yung kabataan ginamit pa yung mga geng-geng daw Geng-geng o gung-gung, ano ba talaga yan? Nakakaawa ng ibang mga magulang no? Wala silang kaalam-alam sa ginagawa ng kanilang mga anak, mga minor de edad pa ginamit para sa 3,000. Kasi ang gang na yan, yung grupo ng kabataan na yan, hindi yan gaganyan ng walang nag-uutos sa kanila. Diba? Ikaw ba naman, tambay ka lang, diba? Manggugulo ka ba? Maninira ka ba ng government properties? Alam mong parurusahan ka dahil napakarami ng pulis nang walang kapalit? Ginamit, kung sino man ito, kung totoo man o kung ano man yan, kung grupo nila Vic Rodriguez yan, kung totoong sila ang sangkot at nagbayad dyan, ginamit nyo ang mahihirap.
para guluhin ang gobyerno. Sana kayo na lang yung nanunog, di ba? Sana kayo na lang yung nanira. Ginamit nyo pa itong mga mahihirap na yan kapalit ng 3,000. Uy, huwag naman. Gawin nyo kung gusto nyo gawin. Hindi yung mga gagamit pa kayo dyan. Si Topacio po ay kasalukuyang naninilbihan bilang PDP Laban spokesperson dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Si Rodriguez ay hindi naging matagumpay sa kanyang pagtakbo sa pagkasenador na inendorso din po ng mga Duterte, no? Nasa ilalim po yan ng slate ng mga Duterte. Si Ang naman po ang pinuno ng National Capital Region Chapter nitong PDP. Ang Ping has also courted controversy in the past. He was reportedly arrested by Thai police in November 2022 for allegedly harassing a hotel staff dyan po sa Marriott Marquis Queen's Hotel dyan sa Bangkok. Oy, nabalitaan ko yan ha. Kasi kasama yan sa delegasyon ng ating presidente Oh, hindi pala nakulong to Ba't hindi nakulong to? So, hindi natuloy yung kaso. May scandal ito ka-coffee that is said to have prompted the resignation of his wife, si Zinaida, as chief of the presidential management staff. Pero alam ko nilipat lang yan ng ahensya Itong asawa niya no? One group caught up in the unrest was the Kalayaan Kontra Korupsyon. Yan na, KKKK. 3 K ha. Pero magtataka ka sa mga taong ito. Yung mga nahuli ha, base sa interviews at hindi pa sa nanghuhusga tayo sa mga itsura, no? Pero the way magsalita ito mga ito, mukhang hindi naman totoo yung kanilang ipinaglalaban Di ba? Maintindihan mo pa ibang ralisa, talagang sincero sa kanilang ipinaglalaban na kontra korupsyon. Pero yung iba talaga manggulo. Guluhin ang gobyerno. I-destabilize ang gobyerno. Yung talagang hangarin Oh. One group caught up in the unrest was the Kalayaan Kontra Korupsyon o KKK movement. Its spokesperson Aldrin Cabajes claimed in a Facebook post that their protest had been hijacked by Duterte diehard supporters. Na-hijack daw ng mga DDS. Actually, kung papanoorin nyo yung ibang rally, no? Yung mga nangyari dyan sa Luneta, dyan sa EDSA meron din Pag may mga DDS, tinataboy nila. Di ba? Si Philip Salvador. Pinagtabuyan ng mga tao yan. Ba't nandito yan? Di ba? Pinalaya sila. Talagang tinataboy nila si Philip Salvador. Ito po, si Chavit Singson. Di ba? Naubod ng kasinungalingan. O itinaboy din yan. Ba't tawag ka dito kay Chavit ha? Sabi niya tinanong niya raw yung ralista. Yung mga nakaitim daw, tinanong niya, sino nagbayad sa inyo? Ang sabi daw, si Martin Romualdez at si First Lady Liza Araneta Marcos. Ubod ng kasinungalingan. Nasaan ba siya? Wala siya dyan sa Ayala Bridge. Nangyari, yung mga nakaitim, karamihan, nandiyan dyan sa Ayala Bridge. May mga ilan dyan sa Menjola, sa Recto. Pero nasa ba si Chavit? Parang Luneta area yan. At yung area na kung saan na-videoan siya, Luneta yun. Kung hindi ako nagkakamali ha, o kung hindi man Luneta, hindi tiyak tayo na hindi dyan sa Kalayaan Bridge. Sabi niya, tinanong niya raw yung mga nakaitim Tatang sabi daw sa kanya, si Romualdez daw at si First Lady Liza Marcos na nagbayad sa kanila. Ubod ng kasinungalingan yan. Hindi nga siya nagtagal dyan at napapaligiran niya siya ng security niya. Paano siya nakapagtanong doon sa mga nakablock? Invento lang yan, gawa-gawa lang yan. Binu din siya pinagtabuyan din siya Pero mo, kontra korupsyon yung rally, pupunta ka dyan, isa ka sa involved dyan. Di ba? When we went to Menjola, the riot started. The people who provoke it were not from our groups. Sabi po ng grupong yan. Kids and teens suddenly appeared, riding an L300 van. Allegedly, they were paid by some people. Allegedly, mga DDS. Sabi po ni Cabajes. Uy, nagkakagulgara na ito. Sakay daw ng L300, Bigla na lang ibinaba dyan sa Menjola, ha? He added that chants of Duterte dominated the rally, forcing the original organizers to withdraw. Naku po. Medyo magulo to, ha? Yung mga original organizers, itinataboy nila o itinatakwil nila, hindi kami yan. Samantala noon, hindi natin alam kasi kung sino nagsasabi ng totoo Ang kanyang panawagan, tara, pumunta tayo sa Menjola. Ngayon, nanabulilyaso na kasi hindi na rally yan riot na yan Nanabulilyaso na, ang sabi ng grupo na to, hindi kami yan, na-hijack kami ng mga DDS. Linis. Sana nagsasabi kayo ng totoo dyan, nag-withdraw daw po sila. Naniniwala ba kayo dyan? Simula daw na mag-chant-chant ito ng mga Duterte dyan sa rally. In a later post, however, Cabay shifted his criticism to President Ferdinand Marcos Jr., blaming police for escalating the violence and calling for the administration's ouster. Ano ba talaga? Ang pagulo-gulo naman itong Cabay, so paiba-iba ng statement ito Ang pagtsugi, o KILLINGS, sa Manila ay still counting pa din. Patalsikin na natin ang rehimeng Marcos, sabi niya. Ay, huli! Kayo talaga, nagdi-deny pa kayo, Sino ba yung mga nandiyan dyan? Again, yung mga nahuli itong mga minor de edad na nakulong? Anong mga grupo yung agad nagpunta dyan? Lawyering for them. Oy, mga makakaliwang grupo, mga mambabatas nagtakbuhan agad dyan Rodriguez, for his part, issued a cryptic Facebook statement distancing his group, hakbang ng maisog from the unrest. While denying involvement, he stressed that there had never been any agreement or discussion to turn the rallies violent. Hindi na wala kami kasalanan dyan, ha?
Yan ang sinasabi ni Vic Rodriguez, wala kami dyan. Yung grupo namin, yung hakbang ng maisog, wala kami kinalaman dyan. Eh sino? Sino ba ang gustong patalsikin si Presidente? Para iupo si Sara Duterte. Sino? Sige, pangalanan nyo. Ang taong bayan alam kung sino ang gusto nagpapatalsik kay PBBM. Alam ng taong bayan kung sino. At makikinabang si Sara Duterte once na magtagumpay kayo dyan. Ang problema, hindi kayo nagtagumpay eh. Mismo mga DDS eh, hindi kayo sinuportahan dyan eh. Ilan na pumunta dyan? Mga pinks, mga dilaws, yan marami. Pero galit din sa inyo. Diba, binubunga kayo eh. Sabi niya, kung sino man ang nagpasimuno ng mga pagkilos malapit sa Ayala Bridge, pinapaalam ng hakbang ng maisog na hindi ito ang ating napagkasunduan at lalong hindi pinaghihintulutan ang kahit sino sa hanay nito. Walang kinalaman ang hakbang ng maisog dito at kung sino man ang may kagagawan, sila mismo ang responsable. Linis, 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 linis. Washing, washing, washing. O posible, ano naman pag-usapan ninyo yan, pagkasunduan ninyo yan, di ba? O baka may minutes pa dyan, kung mabudilyaso kayo, dinabulgar kayo, common sense ka, coffee. Eh gulo na yan, riot na yan, aamin ka pa ba? Definitely hindi ka naaamin. O. Eh pag na-establish ito probable cause, sa kayo may kagagawa niyan, dyan sa korte kayo magpaliwanag, di ba? Doon niya ipaliwanag yung side ninyo. Manila Mayor Isko Moreno, nitong Lunes lamang po, hinted at the possible financiers of the riot, describing them only as a former politician. O yan na ha, si Isko Moreno to ha, nagsasabi ha, former politician, a Filipino-Chinese figure, baka ito yung angping, and a lawyer, characterizations that closely resemble those already being linked to the unrest. Yung abogado na tinutukoy dyan, si Topacio siguro, diba? Yung Filipino-Chinese figure, di si dalawa ito ka-coffee, no? Pwede si Bernie Ang at si Harry Angping. Diba? Dalawa yan. O, yari kayo dyan. O, sige, si Isko nagsasalita dito, ha? Merong mga initial reports, sketchy pa, ha? May dating politiko, Filipino-Chinese ang funder. Tapos may isang abogado rin, sabi ni Moreno. Authorities also noted that the unrest may have been influenced by the involvement of a rapper whose identity has yet to be disclosed. Sino yung rapper na yan? Geng, 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 geng. Oy! Yari kayo ngayon, sige, kanya-kanyang linis na ngayon ha, hahabulin kayo. Maski ang presidente nagsalita dyan, hahabulin kayo. Mali yung ginawa ninyong sirain yung mga traffic lights, pasukin ang Sogo, kunin ang kanilang vault, pagbabatuhin yung tawag niya, mga bintana at pintuan, sunugin yung mga motor, sunugin yung container van, manakit ng pulis, maling-mali yung ginawa ninyo. The Manila Police District said 113 individuals have been arrested for throwing rocks, destroying property, and burning tires. Politico has reached out to those implicated for comment and will update the story once they respond. Siyempre, hindi pa sumasagot yan. Yari kayo ngayon, no? Pinangalanan kayo ngayon. O, linisin niyo sarili niyo. Actually, nagsasalita na pala iba, no? Naglilinis na. Wala kaming kinalaman dyan. Wala kaming involvement dyan. Alam naman aminin ninyo yan kasi naging magulo na yan. O, sige, riot pa more. Diba? Guloy niyo pa ng guluhin. Kasi, kung hindi pa nanagutin ito mga to, wala, ulit-ulitin lang nila yan. Alam nyo, sige, yung mga DDS, kung sino man, yung mga rioter, sige, ayun yung ma-affiliate sa mga DDS, no? Sisirain nyo yung mga barikada. Nakita nyo sa recto, di ba, may divider dyan may Center Island, di ba, tapos may harad dyan na bakal. Pinapaklas nila, sinisira nila. Anong gagawin ng gobyerno dyan? Siyempre, papalitan din yan. Gagastos ang gobyerno ulit. Sabi pa ng kaibigan ko, i-times 10 ang gastos dyan. Di ba, yung traffic light, sinira nyo. Alam naman, hindi palitan ng gobyerno, papalitan ng gobyerno yan. Gastos na naman yan. Yung binandalan ninyo ng mga pader, yung mga Center Island, pipinturahan ulit ng gobyerno yan. Gagastos ang gobyerno dyan. Di ba kayo nag-iisip? Ang masaklap, baka dumoble pa kayo gastos ng gobyerno. Pag malala, times 10 pa. Sinong kawawa? Tayo din, taong bayan din. Gagastos din ng gobyerno. Na naman, sa kagagawan ninyo, kaya dapat kayo managot. Bukod sa pagkakakulong, dapat sigilin sa kanila yung cost dito. Yung iba, mga nanay, umiiyak yung mga anak ko, wala akong bang piyansa dyan, pabili nga ng pagkain wala, hindi mo na mabulok yan. Kung minority na dyan, sige, nasa DSWD yan. Kasi ulit-ulitin lang yan. Sige, Butchador, hindi nagustuhan yung ginawa na yan Kahit pakawalan mo ulit yan, ganyan ulit ang gagawin yan. Diba? Habulin yung mga funder niyan, habulin yung mga financier niyan, at sila managot dyan dahil may kasalanan sila dyan.